Tandaan nyo, sa disyerto sila nakatira. Tayo dito, pag umulan, iwas tayo ng iwas. Pag napunta kayo ng Middle East, pag umulan, sinasalo nila sa mukha nila. Ganyan, no? Sarap. So, umulan pala, tandaan na. Napakabiyaya. At pag uwi nila yung mga halaman, ang lalago, namulaklak pa. So, subhanallah, nagtataka na siya, napaka-swerte nitong sanggol na ito at lahat ng mga tupa nila, nagkaroon ng mga gatas at pinapakain niya lahat, nabusog yung anak niya, nabusog ito si Muhammad at napakarami niyang testimonya. Ito si Muhammad, kakaiba sa lahat ng mga bata, napakahinhin. At pag may kailangan, tumitingin sa taas, palagi. Testimonya na ito ng Halima sa Banu Sa'ad as-Sa'diyah. Pag tinanggal yung damit, iiyak. Sallallahu alaihi wasallam. Pag binalik yung damit, tatahan na. Bakit kayo nangingiti? Nag-aalaga ba kayo ng mga bata? Alam natin kung gaano kahirap mag-alaga ng bata, pero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takpan mo na, tapos na, hindi na siya iiyak. Sallallahu alaihi wasallam. So, doon, hinahayaan nilang lumaki ang bata. At naiulat, magugulat kayo. Nahiulat na umabot siya doon ng 2 years old at alam nyo nagagawa ng 2 years old? Humingi ng daddy. 2 years old. Pero hindi. 2 years old ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagpapastol na ng tupa. Ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Walang propeta maliban naging pastol siya muna ng tupa. Leadership yon. Gusto mo maging leader? Magpastol ka muna ng tupa doon sa probinsya. Lahat kasi ng propeta ng Diyos, lahat sila kalugdan, kawaan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala, nagkaroon ng training na pagiging pastol. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 2 years old, nagpapastol na ng tupa sallallahu alaihi wasallam hanggang isang araw, kalaro niya yung anak ni Halima, ang tawag natin dito, poster, brother, dahil pareho silang pinagkuhaan ng gatas na si Halima. Naglalaro sila isang beses, at dumating yung dalawang anghel na nakasuot ng puti at kinuha ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may dalang gintong bowl at yung gintong bowl na yon ay merong zamzam. Biniyak ang dibdib ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinuha ang puso at hinugasan at ibinilak siya dibdib at nakikita ito ng batang kalaro niya. Gulat na gulat siya, pagkatapos nagtatatakbo siya sa nanay niya, si Muhammad pinatay! Si Muhammad patay na! At pagbalik nila, ayos na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pero sabi ng mga sahaba, Anas bin Malik radiyallahu anhu, mga sahaba, kahit later on, nung nangangaral ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinisilip nila yun. At merong bakas ng operasyon. Subhanallah. Totoo, hinugasan ng puso ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tubig ng Zamzam at may sinasabi yung mga ibang scholar na may kinuha mula doon na naging dalisay mula sa anumang hindi dalisay tulad ng inggit, yabang, mga masasamang ugali. Sallallahu alaihi wasallam. Kung meron nun ngayon, napakaganda, pumila na tayo para mahugasan yung mga puso natin. So subhanallah, yan ay kabahagi ng gabay na ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sugo. Itong mga milagro na naranasan na ito, lahat ng ito ay preparasyon dahil si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay inihahanda ni Allah subhanahu wa ta'ala sa napakalaking misyon. Itong si Halima at ang kanyang pamilya ay wala pa sa tamang panahon pumunta sa pamilya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanyang nanay, sa kanyang lolo, at ibinabalik ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, wala pang panahon na. Ang aga naman. Sabi niya, hindi kasi may sapat na sa amin. Sabihin niyo kung ano ang dahilan. Bakit niyo sinusole? Ano nangyari? May pumuntan dalawang anghel, biniyak yung puso, natatakot kami kung ano mangyayari. Subhanallah. At mula noon, naibalik na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero, natuto ba siya? Lumakas ang katawan niya at sinasabi sa kasaysayan. Tingnan nyo. Mababasa ito sa mga libro ng sira. Hindi nagkakamali ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa grammar, sa pagsasalita. Subhan. Ngayon lang oras na to, ilan ang mali ko sa grammar. Ngayon nagsasalita ako sa harap nyo. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tanan ng buhay niya, wala ni isang beses na nagkakamali siya sa pagsasalita sa grammar.
Sallallahu alaihi wasallam. Napakagaling niya magsalita at hindi siya nagkakamali at ang kanyang salita ay basihan ngayon sa Lugatul Arabiya kung yun ba ay timbangan. Kung gusto niyo sukatin ng isang sentence, kung tama o mali, kailangan magkaroon ka ng katugma sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung tama, katugma sa hadis, sa wika ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi yan mali at yan ay tiyak na tama. So, bilang panghuli na aral na gusto kong kain dito, alam niyo yung education investment, narinig niyo na yun? Nag-i-invest ka. Kaya bilang magulang, pumipili ka pa ng mamahaling school eh. Lasal, UP, wow. Investment, mabilis siya makuha sa trabaho. Bakit? Graduate sa ganito, engineering, and so on and so forth. Pero, ganong kahirap yung nawawala yung bata sa magulang. Sa ganong edad, tinutukoy ko. Dapat dito kuhaan natin ng aral. Alam natin ngayon na hindi natin nabibigyan ng tamang edukasyon yung mga bata, lalo't patungkol sa Islam. Pero wala bang magulang na magkakaroon ng investment para sa kanyang anak, para sa Islam, yung mawawalay sa'yo? Yung bahagyang matututo yung anak mo ng Quran, ng hadis, mawawalay, matututo magsalita, lalayo sa'yo, masakit. Lalayo sa'yo. Pero pagbalik nun, para sa kanya at para sa'yo din yun. Ilan ang namumroblema dito sa anak niya at hindi nakakatupad ng Islam? Kayo ba yung magulang, may dagdag ko lang to, na pag may gusto kang iutos sa Islam, nakikiusap ka pa? Anak, parang awa mo na, magsala ka. Sinong hindi guilty? Nakikiusap. Nakikiusap. Nagmamakaawa. Please naman, gawin mo to. Magwudu ka, magdasbi ka, magmukuraan ka. Bakit? Kailangan ba ipakiusap yon? Bakit? Ito yung sagot. Kasi hindi tayo nag-i-invest. Hindi tayo nag-i-invest. Pero pag investment sa dunya, yalla, bismillah. Nakuha niyo kung saan tayo nagkukulang? Kuhaan natin ng aral yung mga Arab, dahil lang sa lingwahe kahit na mawala yung kanilang mga anak, kahit sa murang edad, basta pagbalik magaling magsalita. Yun lang, dahil baliw sila sa poetry eh. Bawil sila sa poetry. Kaya ipinapadala nila yung anak nila doon dahil sa kapakanan ng ganon. Pero sa atin ngayon, para sa Islam, kailangan magsakripisyo tayo, kailangan mag-invest tayo sa ating mga anak, ipag-aral natin sila ng Islam kung hindi natin sila kayang turuan sa ating bahay. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. والعيب في زماننا عيب سواه